So, good evening again guys, no? So, punta na tayo sa ating lesson 4. Ang lesson 4 natin is moving average. So, alam ko maraming gusto ng moving average. Pag-usapan natin kung ano ba yung moving average. Kanina, na-discuss natin yung lesson 3. More naman about sa uh, Bollinger Band. Meron tayong kaninang pinakita na yung middle band is a moving average 20. So, pag-usapan lang natin kung ano nga ba ang ating moving average. Tanggalin na natin 'tong MACD, tanggalin din natin 'tong indicator na 'to, 'tong Bollinger Band. So, normally maraming klase ng moving average guys, 'no? Nakikita naman yung share, can you type 3 kung nakikita yung share, and then kung malinaw ang aking sounds just to check. Okay ba? Okay. Isa lang ang nag-type. Sige, go tayo, go. So, ang kilala, no? Ang kilalang moving average, dalawa actually. Yung normally na pinaka paborito. Ito yung smoothed moving average. Okay. And then yung iba, simple moving average. Mas maganda yung simple. Simple moving average. Iba 'tong ating ano, MA, yung iba MA lang, eh. 'Yan 'no, meron pang MABB, 'yan. Pero ang isa sa normal na ginagamit ko dati 5MA, ibig sabihin 5 linya, puwede mong, ah, i-customize 'yun. Meron namang EMMA. Pero right now gusto ko 'tong EMMA. Ano ba pagkakaiba niyan? Actually sa ano lang 'yan guys, huwag kayong malilito. May formula 'yan, yang EMMA tsaka SMA. Pero mas sensitive si EMMA. Mas updated siya sa price. Pakita ko sa inyo, ito ang 5MA, ito ang EMMA. Gulo, traffic, no? Ganito. Ang pagbabago ng setting, guys, ganito lang. Ngayon, gagayahin lang natin si 20MA para makita nyo. Parehas bang EMMA to? Itong isa, alam ko, ano eh. Smoothed eh. 20, 50, 100, 200. Okay na palang gibaguhin yung 150. Yan. Mas sensitive ang EMMA. Ako mas gusto kong gamitin, mas nauuna siyang magbigay ng signal. Pero ano nga ba uli ito? Pagka sinabi nating purpose ng moving average, yan yung ginagamit natin to identify mga trend niya. Kasi trend ito. Pero ang pinakasimple nga niya, as I mentioned, this is the average of the candles which is represented by line. Okay. Pero pagka tinignan mo si Investopedia, si ChatGPT, hindi yan yung I mean, hindi yun exact meaning niya, yung pagkakapaliwanag. Pero sa nakita ko, ano ba ibig sabihin ng 20 na yan? 20 candles. Ano ba ibig sabihin ng 50 na yan? 50 candles. Tapos, naging linya siya. Kasi nga, kinalculate siya. Mathematics yan, guys. Tandaan nyo, ang ito, kaya nga napapunta ako sa gold batch strategy. Merong price algorithm, tsaka may time algorithm ang market. Kala ko nun, hindi ako naniniwala na may algo yan, but there is. Kaya yan, may mga mat yan. Kapag ka pumunta ka ng ibang mga indicator, mat ang ginagamit yan. So, even this one. So, balik tayo kay moving average. So, meron siyang specific number of period na pinapaliwanag ng candles. Okay? Nag-recording na tayo. Yes. Sorry ha. Yeah, nag-recording na tayo. So, yun, yung makikita nyo, nagiging support, dynamic support, and resistance na siya. So, puntahan muna natin tong walang gaanong big deal guys sa EMMA para sa 5MA. Yan. So, ito, mag-answer and question tayo guys. So, nakikita nyo, yung pula, yun yung 20. Ibig sabihin, 20 candles in average niya. 50, yung green.
100 is yung blue. Okay? 150, sorry, 150 pala yung blue, green is 100, and then yung orange yung ating 200. Ngayon, pwede mong baguhin ng mga kulay niyan sa trading view. Sa MT4 parang hindi. Mamaya pupuntahan natin yan. Paano? Ayan lang. MA1, MA2, pwede mong baguhin. Pwede mong gawin puti. Okay, pwede mong gawin pink, it's up to you. Pero ako, ayoko nang matingkad personally kasi at least nakikita ko pa rin yung galaw ng ating candle. O yung mismong candle, baka kung saan siya may wick, kung saan siya may imbalances, yan. Katulad niyan, no? Malakas talaga ang imbalances, nasa gold na naman pala tayo. Lipat naman tayo. US, one of my favorite, US 100, Nasdaq. Okay. Maganda bang example? Yes, pwede pa rin. So, mapapansin nyo, kapag ka nasa ilalim ang ating moving average, uptrend or downtrend? Pakisagot. Pakitype. Uptrend or downtrend? Okay? Yes. Tama si Sir Anton. O, may gustong kumontra? May gustong mag-down? Wala. Ibig sabihin, lahat nakikita. Yes. Pataas. Another dynamic support and resistance. Pagka sinabi kong dynamic support and resistance, yan yung nagbabago. Pabago-bago. Kasi pagka sinabi mong normal support and resistance, pagka drawing mo ng ganyan, it's either trend line lang siya, o horizontal lang, o medyo vertical. That's non-dynamic. Pagka dynamic na ganyan, nagbabago-bago. Kung mapapansin nyo yan, no, bumabagsak siya. Nasa ilalim na siya. Pagka naging resistance yan, matik ang ibig sabihin, downtrend na. Kaya yung mga crossover na yan, ginagamit yan. Okay, personally guys, hindi ko siya ginagamit alone for trade. At tinatanggal ko siya. Normally ganyan, no? Tinitingnan ko lang siya as pagtingin ng trend. Kaya paano kami mag-trade yan, coach? It's up to you na naman. Si coach talaga laging it's up to you. Bakit? Ganito yan guys, papaliwanag ko muna. Usap muna tayo sa mata. Okay. Bakit lagi kong I'm giving you tools to be a good trader. I'm giving you SMC, I'm giving you, and this is all free sa tulong ng both, no, at Tickmill and then ng Asasi Crypto Forex Community. Kung may tanong kayo, pagka may mga video na ganito pinost, pwede niyong itanong. Why? Sa PM, tad tayo ng PM, marami. Hindi na natin, pina-priority natin syempre yung mga family and friends. Okay? And then, yung mga kailangan na talagang kumbaga, meron na akong obligation ng mga turuan din sila. Now, balik tayo. May tools ka, o sabihin na natin, punta tayo sa sports. Binigay ko yung basic, pero normally, ano nangyayari? Yung mismong tao ang magdi-decide kung ano yung komportable siya. Parang ganyan din dito. Marami kasi ang hindi ko pwedeng i-push sa inyo. Ito yung strategy ko, ito ang gamitin nyo. No, I'm giving you the opportunity na maintindihan yung iba't ibang indicator, maintindihan ng smart money concept or price action. Parehas lang kasi naman talaga yan. Price action and smart money. Even sa mga susunod na mga webinar, baka yung medyo mabibigat na, matitigas na topic ang i-discuss natin. By next year pa yon. Kasi napakaraming indicator, tatadtarin ko kayo. Baka abutin tayo ng kalahating taon, merong bago at bago kayong indicator na malalaman. So, ang gagawin nyo lang, tignan nyo, gusto ko tong indicator and ito, pagsamahin nyo. Okay? Para sa Malsar Art yan, alam nyo lang dapat yung basic, pero ikaw ang gagawa ng style mo, how to defense or offense. Okay? So, I hope malinaw yon. Balik tayo sa ating topic. Okay. Hindi ko ginagamit yan, no, na indicator, pero na alone na pang-entry. Pero tuturuan ko kayo. Limbawa, si Trader Sis, yung isang Japanese na paborito ng isang kaibigan nating coach,
Alam ko may ginagamit siyang parang 21 and 50. Do'n lang siya nagte-trade, 21 and 50. Magagawa mo lang yung 21.50 na mga ganyan dito sa 5 MA. Okay, so babaguhin mo lang 'to. Paano 'yan? Ah, 21 yung pula, okay, dalawa lang, okay. So maganda ito, gawin natin puti. If I'm not mistaken, 21. No, this is EMA, sorry, dapat yung 5 MA lang. Para mababago mo, ayan ang maganda dito, ayan, pula and green na lang. Okay. So 21 and 50 lang siya. Tapos ano mga tatanggalin na niya? Okay. Diyan lang siya nagte-trade. Pagka nakita niya nag-cross, si trader sees, doon lang siya papasok, magse-sell. Pagka nakita niya nag-cross yung dalawa, okay. Pero hindi mo kailangang gayahin 'yun. Bakit? Marami ka ng alam na indicator, and traders is a legend already. Okay, at natalo rin siya ng milyon. Okay, milyon ang tinalo niya bago siya nauntog sa sarili niya. And everybody is, kumbaga, may kanya-kanya tayong trading journey. Ang kagandahan 'yun, andito lang kami, tutulong sa inyo. Okay? Ng libre. Okay, libre po. Ngayon, 'wag niyo naman po akong tatadtarin ng mga tanong na napakarami sa PM, kasi hindi ko po masasagot lahat 'yan. Priority natin siyempre is yung community mismo, yung buong community. Itanong niyo po sa video na 'yon at mag-comment kayo. Mas masasagot ko. Okay po? Now, ito katulad niyan. Hindi porket nag-cross kaya ayoko, nag-cross na dito si 21 tsaka si 50, papasok na kaagad ako. Pero kung magi-scalping ka lang, yung mga recent high and recent low lang o support and resistance na may halo niyan, pwede mo makuha yan. At noon meron akong video na Heiken Ashi ang ginagamit, then meron ding isang moving average. Hanapin niyo na lang and then I'll post it also para maintindihan niyo yung sinasabi kong isang strategy. Dalawa yon. Hindi ko na siya ginagamit, hindi ko na rin siya ganong memoryado, pero dati kasi nung newbie ako ginagamit ko yun. Okay? Now, eto po siya, kita niyo, etong cross na 'to, okay, kombinasyon natin na ngayon. Nagkaroon ng cross dito, okay, nagkaroon ako ng breakout somewhere here, okay, or pwede naman smart money concept tayo, nagkaroon tayo dito ng market structure shift, bumalik, or dito naman may FBG. Yan yung mga confirmation na pwede niyong hanapin. Hindi ka pwedeng mag-isang indicator lang. And then one more thing, may our favorite MACD, kaya inuna ko yung MACD. MACD pa lang, ulam na. Ang galing, ano? Paano naging ulam yun? Yan po. Crossover. Wala actually siyang divergence. Dito mapatatrap ka, bullish divergence eh. Pero ito, dapat to pababa. Wala siya sa crossover. Pero yung crossover lang, ito naman. So, pagka nag-crossover dito, tapos nag-crossover again here, yan ang possible mo. Tingnan natin kung saan candle yung tatama. Ayan, crossover here. Okay, nauna yung crossover dito. Kaya lang, yan yung mga magpapalito talaga sa atin, guys. Dito. Kaya pa-crossover na rin to. Baka isipin mo, naku, tataas yata sa MACD. Ngayon, anong magandang gawin? Pagka mga ganyan, kaya ko laging sinasabi, it's better to use, to use higher time frame. Although, uptrend tayo dito, yan, pagka kinombine mo yan ng mga lower time frame, o halimbawa sa 15, sigurado ko mas mauuna ang crossover dito sa 10 minutes o sa 5. Ayun, nauna dito. Okay? Kung magi-scalping ka lang, kuha mo yun. So, it's really a combination of time frame, at least 2 time frame, and a combination of your strategy. Yun yung moving average natin. Marami pa tayong mga style, no? Kaya papasok din yung whole moving average na similar lang din yan.
Okay, yung whole suit o kaya ito, itong whole moving average na tinatawag. Tingnan natin kung anong labas niya. Ayan, ito naman is parang nagiging support and resistance din, ito. Mas merong maganda diyan, eh, nagbabago ng kulay. Hanapin ko lang, pagka nag-a-uptrend na. I think whole suit yata 'yun. 'Yan, okey, whole suit din 'yan, oo. Yung pagpapalit ng kulay nito meaning nagpapalit na tayo ng trend, okey? Pagkapalit ng kulay nito nagpapalit na tayo ng trend. 'Yan ay pang-confirmation lang sa moving average mo. Part din 'yan ng moving average kaya ko 'yan siningit. Okey, gano'n lang ang moving average na normally na dini-discuss ko kasi this is a trend or, indicator na tutulong sa'yo malaman kung uptrend or downtrend tayo. You make it simple, much better. Now puntahan natin bago tayo dumako sa ating mga tanong, puntahan natin yung dito, tanggalin na natin 'to. Paano magtanggal ng indicator sa MT4? Just right click, indicator list, remove bands, okey? Itong Asasay Intelligent, candle pressure natin nandito lang 'yan, okey? Favorite ko rin 'yan dahil nagbibigay yan ng trend. Sa totoo guys, dati more on indicators ako. Kasi gusto ko pasisimplihin ang buhay ko, eh. Oo, magandang pag-aralan ng SMC. Pero right now, siguro mga since last year, ayan nga, mas naging komportable na ako sa may price action lang. Then tumutulong pa rin si indicator for additional confirmation. Okay, so dito wala tayong ang moving average lang yata natin parang wala 'no? But I can give you eto yata average directional, it's different. Ito oscillator at dito yata. Ba't siya ayan moving average of oscillator tingnan ko nga. Iba. So para siyang MACD, okey. Anyhow bibigyan ko po kayo ng iba pa. Trend oscillator, ito ang moving average niya. Isang 14, 'yan ang mangyayari dito guys dagdag ka ng dagdag. Naalala ko na ito nga yun. So indicator, trend, kanina 14 yung dinagdag natin 'di ba? So ngayon ito yung period, puwede mong gawing 20 'to, ngayon. Baguhin niyo rin ang kulay para ano, paano magbago ng kulay dito sa ating Tickmill MT4? Punta ka ng indicator again, hindi, dito, right click, indicator, moving average, edit, eh gawin nating ibang kulay, 'yan lang. Then okey, ayun nabago na yung kulay niya. Okey, so 'yan lang yung para mas gusto mo mag-trade dito, 'yan ang puwede mong gawin. So, simple pero sa totoo malupit. Lalo na kung sasamahan mo ng iba pang indicator or lalo na mag-i-smart money concept ka. Kung matututunan mo pa ang gold batch, mas lalakas, which tinuro na natin yan dati, and then magkakaroon din tayo ng mga in-between seminar na may gold batch para makuha ng iba. Predetermined level yon, hindi mo na kailangan mag-Fibonacci. Yung Fibonacci guys, tsaka natin i-discuss yun soon. Siguro pinakatapos na ng ng ating lesson. Now, sinong may tanong? Tanong na po. Kung naging malinaw sa inyo tong ating lesson 4, lesson 3 and lesson 4, can you type 7? Kung may tanong kayo naman, type nyo. May tanong po ba? Hindi malinaw. Wala pong nataas. Patay. Anong tanong? Yun ang gusto ko malaman. Ano yung hindi malinaw sa inyo? So, dito na tayo kasi kanina sa lesson 4 na tayo. Moving average. Paano natin ginagamit ang moving average to check the trend? Uptrend ba tayo or downtrend? And then, ano yung mga magagandang gamitin? Mamimili kayo pero maganda syempre may 21, may 50, may 30. Minsan okay pa rin yung tatlo. Sige, magdadagdag ako ng lesson dito sa moving average kasi parang hindi naging satisfied ang lahat. Okay, dadalawa lang ang nagsabi ng 7. So anong sabi natin? Ang
Ang moving average ay ano? Ang moving average ay nagbibigay ng trend sa atin. So, gawin ko, iba-ibahin ko kulay nito. Okay. Okay. To identify trend. Correct. Yan ang ginagawa natin. Sorry, naghahanap lang ako ng gagawin pa. Malungkot kasi ako pagka kakaunti lang nakakaintindi. Ibig sabihin, kulang yung paliwanag ko or something is wrong. So, dito. Yan. May 5 dito. Yan. Bakit yung iba gumagamit ng 200? Okay? Yung 200. Yung iba gumagamit ng 150 o let's say 100. And then yung iba naman 50. Okay. Bakit ba mahalaga ang averaging? Habang lumalaki o dumadami ang ina-average mo, mas nagiging strong yung moving average na yon as a support and resistance. Ulitin ko we are identifying a trend. Pero nagiging support and resistance din yan. Kung mapapansin nyo dito, okay? Kung mapapansin nyo dito, ang unang inuuntugan niya, yung ating 21. Untog, lalampasan niya ng kaunti, babalik siya. Untog, lalampas siya ng kaunti. Ito, eksaktong-eksakto. Klaro? Nakikita nyo? Okay. Pero yan, pagka yan ay naging resistance, pansinin nyo ito, naging resistance na siya. And then nag-cross na. Yung trend natin, nagta-traffic na. It's either accumulating or possible downtrend. Tandaan niyo yun. So, nagkakaroon na ng traffic. Pero pansinin nyo, alin ang sumalo? Sumalo yung dilaw, which ang dilaw ay yung moving average 100 natin. Pero dahil hindi na naman kinaya ni dilaw, okay, wala na. Umilalim pa siya dito. Yan sa ating 200. So, normally yan, yung iba dyan, maganda nga, inuuntugan. Ito, inuntugan niya yung 200 MA natin, uptrend. O, nagsenyas siya ng uptrend na. Pero dito, binasag niya na yung 200 and then a possible downtrend. Pero meron tayong pameke. Yan yung tinatawag nating pameke. O, sinabi ng iba, stop hunt, liquidity grab, liquidity sweep. Bakit? Pwedeng liquidity sweep yan somewhere here. Ngayon, pansinin nyo, ano na nangyari? Nag-downtrend na tayo. 5 minutes lang yan. So, kung nakuha nyo to from here to here, tapos gold pa yan, o this is US Tech. Laki yan. 22,200. So, to make a summary, ang moving average will help you to identify the trend if it's uptrend or downtrend. Pero yan din ang nagsasabi sa iyo o nagiging dynamic support and resistance mo. Pagka yan ay binasag, tandaan nyo, ng candle, tulad nito, okay? Tulad nito, binasag niya. There is a possible change of trend. Pero pagka nakita nyo na traffic yan, nagkabuhol-buhol, there is an accumulation o yung tinatawag nating ranging o yung pinakasimple, sideways ang market. Ngayon, kailangan nyo samahan talaga yan ng other indicator or other strategy to confluence. Hindi mo pwedeng i-trade yan, gamitin sa isang trade mo lang. Mas naging malinaw ba? Kung naging mas malinaw, type 8 naman dyan. Kung hindi, magtanong kayo para maging malinaw. Okay? Klaro tayo dyan? Wala nang tanong? Okay. So, kung gusto nyo guys, don't forget, meron tayo dito Tickmill, GC Group. Ang gagawin nyo lang, register lang kayo. Then PM nyo lang sa akin para mai-add ko kayo. Screenshot nyo lang tapos yung trading account. And then we have a lot of good news coming para ma-share ko lang sa inyo. Ayan, sir, recorded po ba ito? Kararating ko lang po. Yes, don't worry. Recorded. Pero yung lesson 4,
Mga Friday ko pa 'yan. Yung lesson 3 mapapanood mo na yan either mamaya o bukas. Okay po? So, don't worry. Kaya lang, lagi kong sinasabi sa inyo guys, umattend kayo since pwede kayong magtanong ng diretso sa akin. Tapos mas iba yung benepisyo when you are in a live interaction. Okay? Yun na yung maganda natin. So, ano lang tayo, kaunting trading psychology. Guys, naka-touch taming. May tanong pala dito, sorry. Sige. Ano 'tong dalawang average yung golden cross na tinatawag? Yung golden cross, oh, good. Hindi ko na-mention na yung death cross and golden cross. Actually, depende yan sa ginamit mo. Pero normally, yung iba, tinatawag nilang death cross pagka nag-cross yung 50 to 200 or 100 to 200. Okay? Babagsak lang siya. Okay? Yun ang death cross, kaya tinawag. Golden cross is nag-pump siya. O, yung time frame natin, ano sabi ko kung napakinggan nyo kanina? At least you have a technical analysis with 2 time frame. Wala tayong specific. Diyan po ako nagtataka sa marami. Lagi siyang maraming mga newbie. I want to correct you guys na halimbawa, SMC, ano pong time frame? Okay? Halimbawa, indicator, ano pong time frame? Hindi po talaga importante yung isang time frame. Laging dalawa po yan. And then the higher time frame, mas maganda ang conviction ng technical analysis. Mag-e-entry ka lang sa lower time frame. Okay po? Now, naka-attach ba ang trading deal mo sa exchange? Bihira yung ganun, Ma'am Suset, na naka-attach sa trading view. Okay? Pero kung gusto mo, yun, meron. Kasi even sa crypto, yes. Pero yung Tickmill, hindi. Unang-una, hindi naman, may web trader din. And then to be honest, hindi importante yung nandun. Ang importante, lihiti mo ba siya? Paano mo malalaman na lihiti mo ang isang forex exchange? Meron tayong review niyan. wikifx.com and then trustpilot.com. Dapat mataas siya more than 6 out of 10. Okay? Ngayon, kung mapapansin mo, katulad niyan, ang tanong kasi diyan is how is lalo na yung ibang capital.com, yung mga ano, walang support sa Philippines. But normally, ito yung Tickmill, we have support dito sa Pilipinas. Even in UAE, may office ang Tickmill sa UAE. Okay po. Anong TF combination? Ayun nga po. Ayun, sumagot na si ma'am. 1 hour, 4 hours TF, then meron tayong 15 minutes. Okay. Sagutin ko ulit yung tanong ni Sir Bok. Isang higher time frame, isang lower time frame. Sir, ano yung higher time frame mo? 1 hour and above. Sir, ano yung lower time frame mo? 1 hour below. So yung mga 10-15 minutes. Hindi po ako nagte-trade ng seconds. Hindi po ako nagte-trade ng 1 minute. Merong nagte-trade ng ganyan, it's up to them. Pero ako po, hindi. It's my personal choice at based on personal experience. Meron pa pong ibang tanong? Goods po, salamat sa mga tanong, Sir Boki, Sir Robic. Ma'am Suset, salamat. And then, maganda, buti ni-remind mo sa akin, Sir Patrick, no? Kasi nga, hindi ako ganong nagte-trade ng Golden Cross and Death Cross. Hindi ko na siya, nakaligtaan ko siya, to be honest. Okay, so klaro po tayo. If you enjoy our webinar for today with our lesson 4, particularly, and also, nung nakaraan, yung lesson 3 about Bollinger Band, paki-rate naman po, honest rate, from 1 to 10, paano nyo makita yung ating mga webinar? 1 to 10, 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Okay, meron po ba kayong may rate? May natutunan po ba kayo? Yan. Okay, so I hope, ayan, may 8, may 10, may 8, may 9. That's good. Ang gusto ko lang, may natutunan po kayo. Marami pa tayong mga susunod if you have some indicator, pero inuuna ko yung mga major indicators na ginagamit ng mga matatagal ng trader, and then ina-add natin yung mga confluence. So again, thank you for watching here for our live webinar and join, brought to you by Tickmill.
and of course, Asasi Crypto Forex. So, pwede niyong i-share lang 'tong mga video pagka pino-post since nasa YouTube natin 'to. And then good thing, meron tayong Asasi Crypto Forex community na laging updated tayo dito. Mapa crypto man at mapa forex, and primarily right now we are very busy weekdays sa Tickmill. Okay? Sa mga susunod, marami pa tayong matututunan. Marami pa kaming ilalabas. Actually, I'm not alone in this team. Meron tayong mga sub-coaches na tumutulong, nagbibigay ng ideas. Meron tayong Tickmill na tumutulong to give us na idea kung ano yung pwedeng itulong natin sa mga newbie. So, hatakan lang tayo pataas. Bawal ang basher, bawal ang toxic sa community natin. Ang importante, magtulungan tayo. Okay? Ang bawal dito, mga scammer. Okay, bawal po dito. So again, thank you. Resistance and support lang po ang ginagamit ko, coach. Yes, kung nag-uumpisa ka, that's good. But you have to add additional confirmation. Okay, sasabihin ko sa iyo, kung kumikita ka sa resistance and support, that's good. Kung totoo kumikita ka. Kasi pag examine kita sa prop firm, mahihirapan po kayo kung support and resistance lang. Maniwala kayo. Kasi nga, ayun may nag-post, no? Although, especially yung nag-interview is a good friend of mine. Wala naman siya sinabi about it. Nataon lang yung guest, no? Yung guest ang nagsalita about it. So, let's respect the guest. Hindi na natin dapat i-bash. Yun lang. We should be realistic as nandito tayo ngayon sa social media rin. Kayo, ang importante sa inyo, maging profitable kayo. So, number one, ang last ko lang na masasabi sa inyo, ang isa sa pinaka-importante guys, lesson na sasabihin ko sa inyo, kung gusto niyo tumagal sa trading, dapat malakas yung disiplina niyo. Meron tayong risk management. Kung hindi, mauuwi kayo sa pagsusugal. That's the reason why we have Trading Psychology 101. Kung hindi mo pa yun napanood, panuorin mo yun. Okay? Yun ang magiging bloodline mo dapat. Pagiging disiplina. Okay? Kasi kung hindi ka magiging disiplinado, this skills, this is industry is not for you. Magsusunog at magsusunog at magsusunog ka lang. That's the main key. If you want to be a successful trader soon, yun. At hindi po ito mabilisan. Yes, we have passive income, pero inuulit ko, lagi ko sinasabi, manual trading pa rin yung best. Ngayon, bakit coach meron tayong passive income, no? Dahil kailangan din natin na kahit hindi ka naman pwedeng nakatunganga ka sa chart mo everyday, kahit o kaya swing trader ka. Okay nga kung swing trader ka, mas nakaka-relax yun. Mas na-relax ako nung nagte-trade lang ako yung kahit day trading lang na isa, hindi scalper. Okay? Pahabol. Coach, pahabol po. Tanong, tama po ba itong TF sa scalper ay 1 day, 1 minute, yes, kung scalper ka. At least nakikita mo. Pero masyadong malayo na yung 1 day kung scalper ka. At least makita mo lang yung bias, no problem. Makita mo. Pero mag-focus ka ngayon kung scalper ka. Kung forex, okay yung 1 minute. Okay, kung forex. Pero pagka crypto, mabubuang ka. Okay? Yung mga magagaling na nagsasabing 1 minute, okay. Nasubukan ko na rin po sa crypto. Actually, malakas ako sa crypto. Kaya nung napapunta ako sa forex, nagulat. Kahit mga coach ko sa Asasi, ayun, kaya sila mga funded trader na. Ilalabas lang nila nito lang yung dalawa. Yung dati, meron ng isa. Kasi actually 5 kaming bumuo ng Asasi Crypto and Forex. Ako muna. And then nung mga galing sila sa one-on-one ko, after some time, binuo na namin to. Sumunod na sila. Sila na yung mga moderator. Mga busy lang din yon, kaya hindi nyo gaano nakikita. Nag-exam, mga bagong estudyante, yung iba nasa abroad, nag-abroad. Yun po. Okay, so again, discipline is the key. Patience, risk management, trading psychology 101. Yan ang pinakamahalaga aside sa knowledge na natututunan nyo. Okay, so good night to everyone. Have a nice
evening, makatulog po lagi ng mahimbing, 'wag masyadong magtutok sa chart. Kung nag-aaral kayo, magkaroon po kayo ng specific time sa gabi, hindi puwedeng lalampas ng kumbaga yung mapagod naman kayo. You should still have a balanced life. Kalma lang po kayo, dahan-dahan lang po. May proseso 'yan para maging maayos kang trader. Okay, span of 6 months kung maayos ka, tuloy-tuloy po 'yan. Good evening to you guys. Have a nice good night and sweet dreams na lang. Sige po, salamat. Ba-bye.